So tayo po ay magpapasimula sa ating pong magiging topic ngayon pong hapon. Ang ating pong topic ay meron pong pamagat na The Pre-Advent Investigative Judgment. Kung napapansin niyo po, yan po ay part 1 dahil meron pong part 2. Yan, yun po yan. Kaya part 1 siya dahil meron tayong part 2. Dahil ito po ay medyo mahaba. Kagabi ay sinisikap kong tapusin siya. Nabot ako ng 12:20. Sabi ko parang pag inubos ko lahat, ay baka hindi rin naman natin maunawaan. Kaya, uumpisahan natin ito sa pinakasimpleng paraan at aalamin natin yung timing nito. So, sino po sa inyo ang pamilyar sa prophecy na ito? Pre-Advent Investigative Judgment. Narinig nyo na po ba? Aware ba tayo rito? Siguro narinig na natin ito, pero madalas ay hindi natin ito na pag-uusapan, lalo na sa ating mga Bible study. Kahit ako, mga kapatid, hindi ko siya madalas na ituturo sa mga Bible study, kaya no wonder kung bakit may ilan na bagong baptize na hindi ito nauunawaan. Ang reason kung bakit ko rin ito gustong i-share, actually niyan, simula po ngayon, pag ako ay nandito sa hapon, magpo-focus po yung aking lecture sa ating pong doctrine, sa ating belief, sa Daniel chapter 2, chapter 7, chapter 8, 9, and 10, hanggang 12, at sa Revelation. Bakit? Dahil meron po tayong mga bagong kapatiran sa church na kung saan ay galing sa ibang denomination na hindi nila ito alam, kaya yung kanilang belief na na-adapt ay yung kanilang belief dati. Gaya halimbawa ng tinatawag nating historic preterism. Sila yung naniniwala sa aklat ng Daniel, yung little horn ay hindi yung papacy, kundi si Antiochus IV Epiphanes. Yun naman yung kanilang paniniwala. Ang ilan sa kanila ay naniniwala na yung binabanggit sa history or sa prophecy ay nagdaan na, tapos na. At meron namang mga grupo na futuristic, ang kanila namang paniniwala, yung nasa prophecy ay sa future pa. Ngayon, isi-share ko po sa inyo yung Adventist belief patungkol po sa Pre-Advent Investigative Judgment. Ang tanong, ano ba ang Pre-Advent Investigative Judgment? Bakit Pre-Advent? Dati, mas kilala ito sa tawag na investigative judgment. Pero, ang totoo niyan, ito po ay tinatawag na pre-advent investigative judgment sapagkat yung salitang pre-advent nangangahulugan bago ang ikalawang pagbabalik ni Jesus. Kaya po siya pre-advent. Investigative sapagkat ang nature ng judgment na ito ay investigative in nature. Ang sabi nga dyan, the pre-advent investigative judgment is a type of judgment that will happen before the second coming of Jesus. So, sa final phase ng history ng mundo, meron pong judgment na magaganap. At ang unang phase sa aking paniniwala ay ito, pre-advent investigative judgment. Ang pangalawa naman ay yung tinatawag na post-millennial judgment. At yung pangatlo ay yung pangalawa ay millennial judgment, yung pangatlo ay post-millennial judgment o tinatawag nating executive judgment. Ano po? Unahin, isa-isayin natin ulit. Pre-advent, millennial judgment, at post-millennial executive judgment. So dadaanan din po natin yan sa mga susunod, pero dito muna tayo mag-focus. So sabi nga rito, kaya siya tinawag nating investigative sapagkat the word investigative applied to this judgment phase describes the nature of this judgment. Ibig sabihin, merong pag-iimbestigang nagaganap or magaganap sa loob ng judgment na ito. Ang judgment na ito, the investigative judgment, is a divine investigation of records in the presence of heavenly beings. Sa madaling salita, mga kapatid, sa aklat kasi ng Daniel, mapapansin natin doon na mayroong mga aklat na nabuksan. At yung mga aklat na yun ang gagawing basihan para sa judgment na ito. So mamaya masi-elaborate natin yan kung paano natin nakita yung konsepto ng judgment sa Daniel chapter 7. Sabi nga, kung ating titignan maigi, itong judgment na ito ay magaganap bago dumating ang ating Panginoong Hesus. To be precise, it pertains to the last period in history. So, ibig sabihin, pag dumating na yung judgment na ito, tayo ay nasa huling yugto na ng history. Ano po, yun yung makikita natin dyan. Ang tawag po sa huling yugto ng history ay yung
the time of the end. Kasi sa Bible, meron niyang tinatawag na last days. Ano po, sa mga huling araw. At meron din diyang tinatawag na the time of the end. At meron din tinatawag na end time. Ang last days, mga kapatid, nag-umpisa ito nung si Jesus ay dumating sa lupa nung una niyang pagpunta rito, nung pinanganak siya ni Mary. Yun ang nagmamark na tayo ay nasa last days na. Ngayon, pagdating ng investigative judgment, yan yung panahon na kung saan ang tawag sa era na yan ay time of the end. So mamaya, i-discuss natin, makikita natin yan, kung paano natin nasabi na yan ay nasa time of the end. Ang tanong, nasa time of the end na ba tayo? Or nasa last days? Yan. So, tingnan natin, pag-aralan natin yung timing ng pre-advent judgment. Ano po? So, itong timing na ito, the time of this judgment can be established dito po sa mga books ng Revelation at books ng Daniel. Diyan natin makikita kung kailan ito naganap. Sabi nga dyan, wala. Sabi nga rito, unahin natin sa Revelation. Buksan niyo yung Bible niyo, tignan niyo rin sa Tagalog. Sabi rito sa Revelation chapter 14 verse 6, pansin niyo Then I saw another angel flying in mid-air, and he had the eternal gospel. Yung unang anghel, doon sa three angels messages, meron siyang dala-dalang eternal gospel. Ito yung tungkol sa buhay ng Panginoon, sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat doon sa langit. Ito yung gospel. To proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. Verse 7, sabi sa verse 7, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. So bakit sila nangangaral ng eternal gospel? Sapagkat yung oras ng paghuhukom ng Diyos ay dumating na. Ano po? Kung titignan po natin dito, mapapansin natin dyan na itong pagbibigay ng mensahe na ito ng eternal gospel at yung hour of judgment, makikita natin na siya po ay nakalagay bago dumating si Jesus. Mamaya makikita niyo po yan. So pagsabi nga rito, yung mga references na makikita niyo rito, the reference here is to a time before the return of Jesus Christ. Yung Revelation chapter 14, verse 6 and verse 7, ito ay panahon bago dumating si Jesus. Pansinin niyo po sa verse 14 hanggang 15. Sabi niya, no? Then I looked and behold a white cloud, and seated on the cloud, one like a son of man, with a golden crown. Si Jesus na yung, kasi yung title na Son of Man, title po yan ng ating Panginoong Jesus. Masinin nyo ang pagkakalarawan sa Kanya, siya may golden crown and sharp sickle in His hand, yung pangtabas. And another angel came out of the temple, calling with a loud voice to him who sat on the cloud, put in your sickle and reap, for the hour to reap has come. Ano daw? Yung panahon ng pag-ani, dumating na. So kung titignan po natin, based sa talata, nauna yung hour of judgment bago yung hour to reap. Ang hour to reap tumutukoy sa panahon ng pagbabalik ni Jesus na kung saan ang mga banal ay handa na at yung mga hindi banal ay itatapon na at susunugin. Kaya pag pinasa niyo yung verse 16, 17, patuloy niyan, yung hindi handa na tinutukoy dyan yung vine press na tinatawag, doon sila itatapon sapagkat sila ay tatanggap ng galit ng Diyos. Ano po? So, sa madaling salita, makikita natin dito na bago yung hour to reap, bago yung second coming ni Jesus Christ, na kukunin niya ang mga banal na nananampalataya, may mauuna munang paghuhukom. Nakikita mo natin yung sequence sa Revelation pa lamang. Kaya sabi dyan, the hour to reap is the time when the harvest is brought in at the second coming of Christ. But before the harvest, there must be the hour of His judgment. Kaya makikita natin, ang tawag natin dito, yung concept na tinawag natin ay pre-advent investigative judgment. Dahil siya ay mauuna bago ang pagbabalik ni Jesus.
A time when decisions are made as to who will be gathered into the secret harvest at the hour to reap. Ito yung panahon. Itong judgment na ito ang magde-determine kung yung isang tao ba ay nanampalataya sa Panginoon o hindi. Kung siya ba ay tunay na nagsisi at nabago ang kanyang buhay o siya ay tumalikod sa kanyang pananampalataya. Diyan sa judgment na yan, i-determine, iimbestigahan, mabubuksan ng aklat, iimbestigahan ang buhay ng mga tao. At ang judge sa judgment na ito ay ang Diyos Ama. Ano po? Kaya mapapansin nyo, may mga text naman na ang judge ay si Kristo at saka yung mga banal kasi sa ibang phase ng judgment yon. Pero at this time, ang pinaka-main judge, walang iba kundi ang God the Father. Since this judgment precedes the harvest of the second advent, it is a pre-advent judgment which has to be investigative in nature to accomplish its purpose. Kaya nga dito, yung judgment sangayon sa 14 verse 7 ay darating muna bago si Jesus ay dumating sa ikalawa. Hindi po pwede na itong judgment na ito ay mauuna bago dumating, o mauuna muna, hindi po pwedeng mauuna muna yung pagdating ni Jesus bago yung judgment na ito sapagkat mawawalan ito ng sense sangayon sa pagkakalatag ng talata. Ano po? Kung kayo po ay may tanong, o hindi nyo ito nasusundan, po pwede po kayo magtanong para nang sa ganun ay mas maipaliwanag natin. Ano po? At mamaya ay sikapin nyo po ibibigay ko rin pala itong mga PowerPoints natin para makatulong po sa inyo. Ano po? Para at least ma-review natin. Ano po? Sabi dyan, the arrival of the judgment time is part of the arrival of the time of the end. Sa madaling salita, kapag nagsimula yung investigative judgment, yun din ang simula ng tinatawag nating time of the end. Ano po? Nakakuha natin? Pag nandyan na yung investigative judgment, yan na rin yung time of the end. A time before the end of the world when humankind has still the opportunity to accept the gospel. Ano po? Nakakuha natin? Mayroon sa madaling salita, sa pre-advent judgment, may time pa tayo na magsisi, tanggapin ng Panginoon, at tayo ay mabago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So yan po yung binabanggit sa aklat ng Revelation. Ngayon, nakuha natin yung timing according sa aklat ni Daniel. Ang Daniel chapter 7 po, hanggang chapter 9, ay makikita natin na ito yung mga propesiya sa Bible na kung saan ay makikita natin itong pre-advent investigative judgment. Halimbawa na lamang, pag binasa natin yung Daniel chapter 7, makikita natin dyan yung 4 sequential beasts. Siguro na-review nyo ba ito? Naalala nyo pa ba ito? Yung una ay merong leon. Naalala nyo ba yan sa Daniel chapter 7? Yung leon na yon ay nagre-represent sa anong bansa? Sa anong kingdom? Babylon. Ano yung pangalawa? Yung leopard na merong 4 na ulo na nagre-represent naman sa mali. Yung pangalawa ay yung oso. Yung oso na may kagat-kagat na 3 ribs na nagre-represent sa Medo-Persia. At yung pangatlo, ito pa lang yung leopard. Na kung saan may 4 na sungay na nagre-represent sa Greece at yung 4 na ulo nagre-represent sa 4 na kingdoms na nabuo or bumangon matapos mamatay ni Alexander. Di ba? Sa history, may kita natin yan. Sa Alexander, yung nanguna sa pagpapalakas ng kaharian na to. Tapos nung namatay siya at the age of 33, may bumangon naman na 4 na general niya na nagpatuloy doon sa kanyang kaharian. Kaya nahati sa 4 yung Greece. And then pagkatapos nun, based sa history, ang pang-4 na kingdom na bumangon ay ang Roma. Ano po? Kaya mapapansin natin sa Daniel chapter 7, merong 4 na sequential beast na nagre-represent sa 4 na world empire. Pagkatapos yung beast na yon na tumutukoy naman sa Roma, ay mayroon siyang 10 sungay. Yung 10 sungay, ayon sa Daniel chapter 7, nagre-represent naman siya sa 10 kingdom. Kaya later on sa history ng Rome, nahati ang Rome sa barbaric kingdom. Ano po? Sa 10 divided kingdoms. And then later on sa history, yung 3 sa kanyang sungay ay nabunot nung umusbong yung maliit na sungay.
Ang ginawa ng maliit na sungay ay kanyang tinanggal yung tatlong sungay na nasa ulo ng fourth beast. At ito, ayon sa aming pag-aaral, ay tumutukoy sa papacy. Ano po? So yun yung review sa Daniel chapter 7. Then after that, it depicts the heavenly judgment. Pag tinignan natin mga kapatid, tignan niyo po. Tignan niyo buksan niyo yung Daniel chapter 7. Daniel chapter 7, basahin niyo muna yung 8. Kahit i-scroll niyo yung 8. And then, after nyo makita yung verse 8, ang kaganapan doon, yung little horn, nagsasalita ng katampalasanan sa hukbo ng langit or sa Diyos. Makikita nyo yan dyan. Pagdating sa verse 9 at verse 10, naitayo ngayon, na-introduce ngayon yung courtroom. Ano po? Same thing din po yan sa verse 20 hanggang 21 to 22 na nagsasalita ng kalapastanganan ang little horn and then nahatulan ngayon at ang hatol ay naging pabor sa mga banal. So yun yung makikita natin yan. So sa madaling salita, binabanggit dito na may apat na beast, may little horn, yung little horn ay inuusig niya yung mga banal and then judgment. Pagkatapos ng judgment, makikita natin sa verse 27, sunod doon yung everlasting kingdom na itatayo ng ating Panginoon. So, sa madaling salita, ang Daniel chapter 7, kahit nga yung Daniel chapter 2, naglalaman yan ng prophecy patungkol sa history ng ating mundo na kung saan na binabanggit yung kaharian ng Babylon hanggang sa paghahari ng little horn, hanggang sa time of the end, hanggang sa pagtatayo ng kingdom ng ating Panginoon. So yun yung makikita natin niya sa Daniel chapter 7. Same is true sa Daniel chapter 8 na mas pinabroad lang yung scope na gusto niyang ipakita sa atin na nilalaman ng propesiya. So sabi niyan, yung little horn, pasilip po natin na verse 8 and verse 21, the little horn war against the saints, nakipagdigma siya, and then sa verse 9 and 10, pumasok yung heavenly judgment. Nakuha po natin, nakipagdigma muna, then heavenly judgment, and then yung Ancient of the Days. Ito po yung God the Father. Ito po ay unique title ng Diyos Ama sa Old Testament, ay siya ay naupo sa kanyang trono kasama ng mga anghel na naroon sa langit at pagkatapos nabuksan ng mga aklat at pagkatapos ay hinatulan itong little horn. Ngayon, para makita natin kung kailan ba nagsimula, sang-ayon sa aklat ni Daniel ang investigative judgment, pansinin po natin itong talata. Pansinin nyo ha. I was watching, and the horn was making war against the saints and prevailing against them. Ano daw yung ginagawa ng little horn? Siya ay nakikipagdigma. Until, pagkatapos niyang makipagdigma, ano daw ang nangyari? Yung Ancient of Days, yung Diyos Ama, ay umupo sa kanyang judgment seat. Came and a judgment was made in favor of the saints of the Most High. So yung judgment na nandyan, pabor sa mga mananampalataya. And the time came for the saints to possess the kingdom. Ito gusto ko makita natin. Dito, mapapansin po natin na merong tatlong chronological sequential event na pinabanggit dito, na hinahati ng dalawang time markers. Ano yon? Yung word na until at yung word na the time came. Napansin nyo? Nauna muna yung gera, pagkatapos yung judgment, pagkatapos yung na-possess na ng mga saint, yung kingdom ng Diyos. Nakita mo natin mga kapatid? Kaya ito po yung naghahati dyan. Ngayon, etong dalawang time markers na ito, ihinahati-hati niya yung tatlong phases ng activity na binabanggit sa verses 21 and 22. Ano po? So dito, tuloy natin to. Una, yung phase 1, gera ng little horn sa mga banal. Yung phase 2 naman, judgment ng Ancient of Days, ng Diyos Ama, in favor naman sa mga banal. At yung pangatlo ay ito yung tumutukoy na sa kung saan ay ibibigay na ng Diyos Ama yung kaharian sa mga banal. Ngayon, sabi dyan, these three chronological sequences with their specific time markers demonstrate that the heavenly judgment of the Ancient of Days
take place after the War of the Little Horn. Sa madaling salita sa Tagalog, pinapakita nito mga kapatid na yung judgment sa langit magaganap pagkatapos na makipagdigma ng maliit na sungay sa mga banal. Nakuha po natin, nasusundan po natin. Kanina sa Revelation, yung judgment ay magaganap bago dumating si Jesus. Dito naman yung judgment after ng gera or ng pag-atake ng Little Horn sa mga banal, magkakaroon ng judgment. Ano po? At sabi rito, it is a divine judgment which must precede the time when the saints receive the kingdom. The sequencing shows that this judgment comes after the Little Horn war before the second advent. Ngayon, ang tanong dito, kung mapo-point out natin kung kailan ba natapos yung pakikipagdigma ng Little Horn, magkakaroon tayo ngayon ng idea kung kailan ba ito nagsimula yung judgment na ito. Kumbaga, mananarrow down natin, mapipinpoint natin kahit papaano kung kailan ba siya possible na nagsimula. Nakukuha niyo po yung punto nitong binabanggit ng aklat ng Daniel. Ngayon, tignan natin ito. Mansinin natin ha. Isa sa nagpapakita sa atin kung gaano katagal yung pakikipagdigma o yung persecution na ginawa ng Little Horn ay yung Daniel chapter 7 verse 25. Na ang sabi dyan, the war against the saints of the Most High is limited to a specific time period, referred to in Daniel 7 verse 25. And they shall be given into his hand for a time, 2 times, and half a time. Alam niyo po, yung Aramaic word na time dyan sa Aramaic, yan po ay yidan. At itong Aramaic word na ito, makikita niyo po yan sa Daniel chapter 4, verse 16, verse 23, verse 25, at verse 22. Na kung saan tumutukoy siya sa 7 times of madness ni King Nebuchadnezzar. Na later on, sa history, tumagal yung madness ni Nebuchadnezzar ng 7 years. Ano po, nakuha po natin. So sa madaling salita, magkakaroon na tayo ng idea ngayon na yung salitang time ay tumutukoy sa year, sa taon. Ano po? Ngayon, pag sinabi itong time, 2 times, ibig sabihin 1 at 2 na taon and half a time, kalahati. So lalabas, ito po ay 3.5 years. Ano po? Yun po yung ini-indicate niya. Kaya nga, kung familiar po kayo sa LXX, kung may nakikita kayong ganyan sa mga, nagbabasa kayo ng Bible o ng mga reference, may nakalagay LXX. Yung LXX, ito, ang tawag po rito ay Septuagint. Ang Septuagint, ito po yung Greek translation ng Hebrew Bible. Ano ba nakuha natin? Ang Bible kasi ng Hebrew nasulat sa 2 salita, Aramaic at Hebrew. Nung siya ay translate sa salitang Griego, ang tawag po doon ay Septuagint o LXX. Nakuha po natin. Ngayon, doon sa LXX, ito yung Bible na available sa time nila Jesus Christ. Dahil yan yung available sa time nila Jesus Christ, ang pagkakasalin po dyan ay years. Yung word na ginamit ng Septuagint. Nakuha po natin, nasusundan. Hindi po yan extra large siya. Yung LXX na yan Okay, so sa madaling salita, yung word na time tumutukoy sa taon. Ano po? At dito makikita nga natin na ang bawat taon sa kanila, meron lamang 360 days. Ano po? Sa atin, ngayon, ang ating kalendaryo, meron tayong 365. Pag leap year, 366. Pero sa kanila, nung time nila, ang bawat buwan ay merong 30 days at ang bawat taon ay merong 360 days. Nakakuha po natin? Ngayon, tingnan po natin yung mga parallelism nito sa Bible. Una, sa Daniel 7:25, time, times, and half a time. Sa Revelation 12 verse 14, inulit yung parehong phrase, time, times, and half a time. Sa Revelation 12 verse 6, binabanggit dyan yung 1,260 days. Revelation 11:2, 42 months. Pag kinumpute natin yan,
lahat yan, ang equivalent yan, 1,260 days. Ano po? I-compute natin. Kung merong 360 days sa isang taon, ilan yung 3.5 years? Tingnan po natin, sige. Tingnan natin. Kung ilan ang 3.5 years. Kung merong ilang araw yon yung 3.5 years kapag 30 days up, 360 lamang bawat taon. Diba? Aabot niya ng 1,260. Ngayon, tinaman naman natin ito. Yung 42 months. Pag dinivide natin yan, saan ba i-divide yan? Ay, dito pala, itong 1,260 days, i-divide natin sa 30, ang lalabas din dyan ay 42. 42 months. So, sa madaling salita, ito pong mga time prophecy na ito, iisa yung panahon na pinatutungkulan. Iisa yung pinakakahuluganan ng mga ito. Nakukuha po natin. Kaya ngayon, kung makikita natin yung kahulugan nito, ay magkakaroon tayo ng idea kung gaano katagal na na-persecute ang mga Kristiyano at papatak ito na 1,260 days, symbolic na ang kahulugan ay years. Hindi natin po pwedeng sabihin na ito ay ano lang. Hindi, ano lang yan, 3.5 years lang yan na literal. Hindi pwede. Bakit? Kasi yung scope ng prophecy nagsimula sa Babylon, nagtapos, umabot hanggang sa Rome, sa bayan ng Rome, at lumagpas pa ron, umabot pa sa panahon ng era ng Little Horn hanggang sa umabot sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus na ibinigay yung kanyang kingdom sa mga banal. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na literal na 3.5 years lang yon. It must be transpired lahat ng mga kingdom na nag-exist throughout the history. Nakuha natin? Ngayon, dito tayo. Sa madaling salita, the 1,260 years of Daniel 7:25 began in AD 538 when the Ostrogoths, pag tinignan po natin yan sa history, ito yung panahon na yung Ostrogoths, isa sa mga, ito yung mga Aryan ito, kalaban ito ng papacy noon, inabandon na nila yung kanilang pagkukop doon sa Roma na yung Little Horn, yung kapangyarihan ng Little Horn, yung bishop ng Rome, ay mas na-magnify dahil wala ng control sa kanila yung mga Aryan. Itong mga barbaric na kingdom na ito. Sabi dyan, who had been freed from Aryan control was able to increase his authority based on the decree of Roman Emperor Justinian in 533. Sa madaling salita, ito yung nagmamark, itong taon na ito mga kapatid, ang nagmamark sa history ng panimula ng kapangyarihan ng kapapahan. Unti-unti, hindi na lamang siya religious power, nagkaroon na rin siya ng political and secular power nung panahon na ito. Nakuha natin? At pansinin po ninyo, from 538, itandaan nyo yan yung taon na yan, 538, tamang-tama, based sa history, nagtapos yung pakikipagdigma o yung kapangyarihan ng papacy noong 1798. I-minus nyo po. 1798 minus 538, 1,260 po yan. Sa madaling salita, matitrace natin sa history kung kailan nagsimula ang pag-atake ng maliit na sungay hanggang sa panahon na ang maliit na sungay ay ano daw? Ito po ay natigil sa kanyang pag-atake. Sabi nga dyan, exactly 1,260 years later, in 1798, this long prophetic time period concluded with the climactic taking of Pope Pius VI prisoner by General L.A. Berthier under the authority, direction of the military government of France. Ito po yung panahon na naaresto yung Papa. Kaya naman, dito makikita po natin mga kapatid na kung nagwakas yung pakikipagdigma ng Little Horn noong 1798, therefore, yung judgment dapat lamang na matagpuan natin sa pagitan ng taon pagkatapos ng 1798.
Hindi pa binabanggit sa atin ng talatang yan yung eksaktong simula ng investigative judgment o pre-advent judgment. Kundi, pinapakita lang sa atin na mas mananarrow down natin yung pag-track kung kailan ba nagsimula yung judgment na ito. Ano po? Kaya nga, sabi dyan, this makes it a judgment by God, the Ancient of Days, in the heavenly realm, in the time of the end, before the saints receive the eternal kingdom. So according sa mga ebidensyang nakita natin sa Scripture, yung heavenly pre-advent investigative judgment ng mga banal ay mangyayari between 1798 at sa second coming. Yun yung kumbaga ito yung 1798, ito second coming, between dyan, merong magaganap na pre-advent judgment. Ano po? Ngayon, paano ba natin talaga matutuko yung mismong simula? Daniel chapter 8 and Daniel chapter 9 yung susi para malaman natin kung kailan ito. Ano po? Nasusundan pa po ba natin mga kapatid? Kaya pa ba natin? Kaya ba? Pag hindi na kaya, okay lang, kaya-kayanin natin to. Di ba? Sabi ko nga kay Lloyd, okay lang mabagsak, babangon naman. Di ba? So, etong susi. Daniel chapter 8 and Daniel chapter 9 provide even greater precision and enlarge upon the vision of Daniel chapter 7. Kasi pag tinignan po natin, ang Daniel chapter 2 overview ng judgment ng kasaysayan. Chapter 2 yun. Ang Daniel chapter 7, mas nagbigay siya ng detalye doon sa pang-apat na kingdom, yung beast, yung fourth beast na siyang Roma, pinakita niya yung little horn. Ngayon, pagdating ng chapter 8, mas enlarged naman ito, although hindi niya na sinama yung Babylonian kingdom. Kasi nung time na sinulat ni Daniel ang chapter 8, ito po ay around 50 years simula nung naisulat yung Daniel chapter 2 o yung vision ay natanggap sa Daniel chapter 2. Ano po? So, pagdating dito, sabi nga dyan, etong chapter na ito ay naglalaman ng dalawang prophetic timetable. Una, 2,300 evening and morning, at yung isa naman ay 70 weeks. Sa Daniel chapter 8 yan at saka sa chapter 9. Makikita natin yan dyan. Ngayon, ito pong bagay na ito ay importante at dapat natin itong pagtuunan ng pansin sapagkat makakatulong ito para ma-pinpoint natin, malaman natin yung nilalaman ng prophecy. Sabi nga, yung prophetic unit ng Daniel chapter 8 at Daniel chapter 9 ay nagsasabi sa atin patungkol sa paglilinis ng sanktuaryo sa langit. Daniel chapter 8, verse 14, binabanggit yan doon. Ito yung activity na kung saan nagko-correspond typologically. O kumbaga ito'y umaanino doon sa ritual na ginagawa doon sa sanktuaryo sa lupa sa aklat po ng Lumang Tipan o sa Leviticus chapter 16. Ano po, mamaya makikita natin pa ano bang connection nun. Kasi sa Old Testament, yung tinatawag na Yom Kippur, familiar pa kayo sa salita, Yom Kippur, Day of Atonement, araw ng paghuhukom o araw ng pagtutubos. Yun po ay both cleansing and judgment. Yung cleansing, nililinis yung kasalanan na nasa sanktuaryo at judgment din siya sapagkat yung mga Israelites na talagang nananampalatayang nananatili ay matutubos sila, mapapatawad ang kasalanan. Pero yung mga hindi, sila yung maaalis sa kanilang bayan at sila yung hahatulan. Ano po? So ngayon, tingnan natin chapter 8. Sa chapter 8, the sanctuary is the heavenly one. Hindi po yan yung sanctuary sa lupa. Bakit? At yung cleansing dyan ay magaganap sa ayon sa talata sa time of the end. Sige po, buksan niyo yung Bible ninyo sa Daniel chapter 8, verse 17. Tingnan niyo po. Daniel chapter 8, verse 17. Para makita po natin. Daniel chapter 8, verse 17. Ano po yung pagkakasabi pag nakita nyo? Ayan, babasahin ko siya rito sa aking translation. Ang sabi rito sa New King James, verse 17, so he came near where I stood, and when he came, I was afraid and fell on his face. But he said to me, understand, son of man, the vision refers to the time of the end. Ano daw? Yung vision daw ay tumutukoy sa time of the end.
Verse 19. And he said, Look, I am making known to you what shall happen in the latter time of the indignation, for the appointed time of the end shall be. So yung time of the end ay isang appointed time. Ito isang itinalagang panahon. Ano po? At dito makikita natin na sa Daniel chapter 8, nire-reveal nito yung kahulugan at importansya ng 2,300 evening and mornings na ang equivalent din po nito ay 2,300 years na kung saan ay nagpasimula nung panahon ng Medo-Persia at magtatapos sa time of the end. Ano po? Ngayon, ang Daniel chapter 9 verse 24 hanggang 27 ay nagpo-provide ng precise na pasimula ng 2,300 evening and morning na ito. Ano kung kailan nagpasimula itong prophetic time frame na ito? Ngayon, tignan natin. Reviewin natin ng konti. Sa Daniel chapter 8, kung na-review nyo yan, kung nabasa nyo yan, may mababasa kayo dyan na ram. Etong ram na ito ay may dalawang sungay, and then yung isang sungay ay mas lumago. And then merong lalaking goat, na kung saan merong isang mahabang sungay, and then inatake niya yung ram at napatay niya yung ram, and then pagkatapos nun, yung malaki niyang sungay ay naputol, nasira, and then may apat na sungay naman ang tumubo mula doon sa sungay na yon. And then pagkatapos nun, meron namang lumabas na little horn, at pagkatapos nun, ang ginawa ng little horn na ito, ang sabi nga rito, the little horn which reaches up to the very presence of the heavenly prince of the host, removes from him the continual ministry and overthrows the place of his sanctuary. Sa madaling salita, nilapastangan ng little horn yung sanctuaryo ng Diyos. Etong background na ito, yung makikita natin dito sa Revelation 8, verse 13 to 14, tungkol sa vision. Na kung saan, yung ram, based sa interpretation ni Gabriel, tumutukoy sa Medo-Persia. Kaya dalawang sungay yun eh. Di ba? Medo-Persia yung dalawang bansa na yun. Na later on, mas lumakas yung Persia kaysa sa Medo. And then, inatake natin, based sa history, inatake ng Greece ang Medo-Persia. Ano po, sa pangunguna ni Alexander the Great. Kaya siya yung malaking sungay na binabanggit nun. And then, namatay siya kaagad. Kung naalala nyo, sa Daniel chapter 7, yung leopard na may 4 na ulo, yun ay correspond naman dito sa 4 na sungay. Kasi nga, nahati sa 4 na kaharian, yung Greece nung si Alexander ay namatay. And then, pagkatapos nun, bumangon naman yung little horn. Ano po? Then, itong little horn, sa ayon sa ilang mga Bible interpreter, it must be represented the Roman Empire at yung tinatawag nating yung isa ay political Roman at yung isa naman ay yung isa ay pagan Roman at yung isa naman ay yung religious na Roman. Ano po? Na makikita natin diyan based sa history. Ngayon, pansinin natin yung talata. Na overview na natin yung Daniel chapter 8 Biniskas lang natin ng mabilis. Ngayon, pagdating sa verse 13, eto ngayon yung tanong ng isang banal doon sa isa pang banal. Ang tanong niya ganito, Then I heard a Holy One speaking, and another Holy One said to that certain one who was speaking, ang tanong niya, How long will the vision be? Hanggang kailan ba yung vision? Concerning the daily sacrifices, transgression of desolation, the giving of both sanctuary of the host to be trampled underfoot. And he said, anong sagot niya? For 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Ang question niya, bibigyan ko kayo ng konting background. Yung tanong dyan na how long will the vision be? Yung vision dyan, ang word na ginamit sa vision, chason. Ano po yung word na ginamit sa vision? Chason. Sa Daniel chapter 8, may dalawang word na ginamit sa vision. Isang chason, isang mare o mare. Ano? Ngayon, mamaya papaliwanag natin yung importansya nun. Ngayon, ang tanong niya, hanggang kailan ba yung vision na ito? The fact na ginamit niya yung word na chason, at yung word na chason ay makikita natin from verse 1 pa lang, verse 2, verse 3, ibig sabihin, ang tinatanong dito ng Holy One,
hanggang kailan yung kabuuhan ng vision hanggang sa pagtrample ng little horn sa sanktuaryo ng Diyos. Yung kabuuan, hanggang kailan ba itong vision na ito? Ang sagot sa kanya, 2,300 evening and morning. Alam niyo, meron akong bukod na lecture dito, yung evening and morning dito, tama lang na i-translate siya na days. Kasi ang literal niya na evening and morning. Bakit days? Kasi sa Bible, ang pasimula ng araw, gabi talaga yan. Sa creation account, di ba? Nagkahapon, nagkaumaga, unang araw. Nagkahapon, nagkaumaga, ikalawang araw. Ganon talaga yan. Sa madaling salita, nung ginamit siya sa prophetic book ng Bible, ang gustong i-imply ng author, ito ay literal days. Ano po? At itong literal na days na ito, 2,300 days na ito, pag tinignan natin, ginamitan natin siya ng paraan ng pag-i-interpret sa Bible, pag may kinalaman sa propesya, ang days, ang equivalent nito ay year. So sa madaling salita, yung 2,300 days ay 2,300 years. Ano po? Then, the sanctuary shall be cleansed. Ngayon, dito tayo. This reveals that the vision, yung Jason, kasama ang historical period ng ram, ng goat, ng little horn, hanggang sa time of the end. Kaya nga sa madaling salita, the question inclusive of the vision from the Medo-Persia to the time of the end. So yun ang nilalaman ng vision. Ang nilalaman ng vision ay from the time ng Medo-Persia hanggang sa time of the end. Ano po? Kaya hindi natin po pwedeng sabihin ay si Antiochus yan. Hindi. Kasi si Antiochus hindi nga siya umabot ng hanggang panahon ni Jesus Christ. Di ba? Hanggang doon lang siya sa time kung kailan ay nagkaroon ng pag-uusik at saka trinample din niya yung templo. Hindi siya umabot sa panahon ni Christ. Ngayon, ang sabi ng angel, until 2,300 days, evening and morning, yung sanctuary daw ay malilinis. Sa madaling salita, ang sagot ng anghel ay malinaw na nagpapakita ng isang takdang panahon, yung 2,300 days na ito, ay kailangang mangyari bago malinis ang sanctuaryo. Nakuha natin? Bago yung malinis yung sanctuaryo, may 2,300 days muna. Nakuha po ninyo? At kanina, na-identify natin sa chapter 7, war muna bago yung judgment. Kasi yung judgment at yung paglilinis na ito ay correspondent sa isa't isa. Ano po? Halos pareho yung kanilang kahulugan. Kaya nga dito, yung vision, kasi naghari ang Medo-Persia around 539 BC. So, masasabi natin, 539 BC onwards, dapat doon natin makita kung kailan nagpasimula yung 2,300 days. Yan, ngayon. Dito na tayo. Ngayon mga kapatid, pansinin niyo po ito. Yung vision, ito yung nilalaman. Yung ram o Medo-Persia, 538 to 331. Yung goat naman, ito yung Greece at yung 4 divided kingdoms, 331 hanggang 168 BC. At yung little horn naman, yung Rome, ay 168 BC hanggang AD 476 hanggang sa yung papal Rome na tinatawag natin ay nag-exist at nagkaroon siya ng kapangyarihan. And then, ang nilalaman ng vision na to ay abot siya ng time of the end. So the time of the end, ang time of the end mga kapatid ay isang panahon bago magwakas ang mundo. Ano po? Thus, Daniel 8 informs us internally and contextually that the evening and morning day of prophetic time equals a year of historical time. Pag binasa natin yung Ezekiel 4 verse 6, Numbers 14:34, yung equivalent ng isang araw ay isang taon. Yung 40 days doon naging 40 years. Ano po? Kaya naman, dito, magkakaroon na tayo ng idea. Ano ba at kailan ba ito naganap talaga sa panahon ng Medo-Persia? Dapat ang pasimula ng 2,300 days matatagpuan sa panahon na ang kaharian na nagahari ay ang Medo-Persia. Nakuha niyo po? Nalusundan ba natin? Ngayon, in simple term, if we can identify the starting and ending years of 2,300 years,
we can determine when the investigative judgment will begin. Ano po? So handa na ba tayong tuklasin kung kailan ba talaga ito nagsimula? Ano po? O gusto nyo, next ano na tayo? Tuloy na natin ito mga kapatid. Dadako tayo ngayon sa Daniel chapter 9. Kasi ang susi para maunawaan kung kailan ito nagpasimula ay Daniel chapter 9. Daniel chapter 9 is the key to unlocking the beginning of 2,300 years prophecy. Bakit? Kasi sa Daniel chapter 8, 26 to 27, hindi naunawaan ni Daniel, isinara yung vision. Pag binasa niyo po yan, isinara yung vision at pagkatapos sa 27, nagkasakit si Daniel. Kaya naman, ang nakita lang niya o naipaliwanag lang ni Gabriel ay yung Jason na vision. Pero yung 2,300 evenings and morning, ang tawag dyan ng angel, Marte. Basahin niyo yung Daniel chapter 8, verse 26, para makita po natin. Pero kung kayo ay may Aramaic na Bible or Hebrew, makikita nyo na ang ginamit na po dyan. Ito ay Hebrew na ito. Hebrew na ito kasi nagtapos sa Daniel chapter 7 yung Aramaic. Sabi dyan, basahin ko po verse 26. And the vision, ito po ay Marte, hindi na Jason. Ano yung Marte? Evening and morning. Sinil up po yan. Ano nga yung sa Tagalog? Ano siya? Sinelyuhan. O sinarahan muna. Ngayon, pagdating ng Daniel chapter 9, dahil nga hindi ito na ipaliwanag sa kanya, dumating sa punto na itong si Daniel ay nanalangin, napakahaba ng prayer niya sa chapter 9. Pagdating ng verse 21, yung parehong anghel na nagpaliwanag kay Daniel doon sa Jason, ayun din yung anghel na nagpaliwanag sa kanya o dumating sa kanya at ni-remind siya tungkol doon sa Jason, sa vision. At ngayon, ang ipinapaliwanag na ng anghel ay yung Marte. Ayan, dito yan sa Daniel chapter 9. The same angel who explained the vision, yung Jason, sa chapter 8, ay parehong anghel na siyang tutulong kay Daniel para maintindihan naman yung vision, yung verse 23 na Marte. Ano yun? Evening and morning. Yung 2,300 days. Ang sabi sa verse 4, basahin natin yung verse 4, 70 weeks are determined. Sa Hebrew, ito po ay hatak. Ang literal translation ng hatak ay cut off. Sa madaling salita, 70 weeks are cut off. Kinuha or ipinutol mula sa mas mahabang timetable or time prophecy. At kung papansinin po natin sa aklat ni Daniel, walang ibang vision na ibinigay sa Daniel chapter 9. Sa madaling salita, ang tinutukoy dito na vision na pinatutungkulan ng Daniel chapter 9 ay yung nasa chapter 8. Ano yon? Yung 2,300 evenings and morning. Nakukuha po natin. Sa madaling salita, ganito siya. Yung 70 weeks, etong time prophecy na ito na 70 weeks, ay galing or bahagi ng 2,300 years prophecy. Nasusundan natin? Kung halimbawa, ito ang 2,300 years na prophecy, dapat nandito yung 70 weeks na prophecy. At itong 70 weeks, sangayon sa day-year principle ng Bible, ay nangangahulugan na 490 days or 90 years. Sa madaling salita, ang 490 years ay cut off from 2,300 years. Nakukuha po natin, nasusundan po natin mga kapatid. So sa madaling salita, yung Daniel chapter 8 and Daniel chapter 9, iisa yung pasimula, yung beginning ng dalawang time prophecy na ito. Kung ma-identify natin ang simula ng 70 weeks, ma-identify natin ang simula ng 2,300 years. Nakukuha po natin mga kapatid? Malinaw ba o nalilito tayo? Ano? Kung nakukuha, ay praise the Lord. Kung nalilito, tuloy lang natin. Reviewin nyo na lang, i-upload ko to. Ano? Tapos pag in-upload natin, tingnan nyo rin.
Sapagkat ito ay ginagawa natin para yung kabataan na nagtatanong sa atin tungkol dito, mapapanood din niya, marireview din niya. Ano po? Ngayon, if the exact year of the beginning of 490 years can be determined, the exact year of the beginning of 2,300 years is also indicated. Ano po? Ngayon, tingnan natin ha. Sa verse 25, dito pinailiwanag kung kailan ba sisimulan yung 70 weeks na ito. Pansinin natin ha. Daniel 9:25 makes it clear that 490 year begin from the going forth of the word to restore and rebuild Jerusalem. Ibig sabihin, magpapasimula yung 490 na ito kapag lumabas yung decree, yung utos na panumbalikin ang Jerusalem. Muli siyang i-rebuild. Ano po? Yung restoration and rebuilding ng Jerusalem ay meron pong dalawang aspect yan. Number one, i-restore sa kanila hindi lamang yung kanilang bayan, pati yung kanilang political na pamamahala sa kanilang bayan, ibabalik sa kanila. Ibig sabihin, magkakaroon na rin sila ng karapatan na magkaroon ng batas, kumatol at iba pa. At yung pangalawang aspeto nito ay hindi lang yung karapatan doon, pati yung mismong Jerusalem ay i-restore. Ano po? At ito, yung decree na makikita natin dito ay yung decree na ibinigay ni Artaxerxes I na nakasulat sa aklat ng Ezra chapter 7 verse 12 hanggang 26. Bakit? Sapagkat itong decree lamang na ito, kasi meron pang dalawang naunang decree. Ano? Yung dalawang naunang decree, yung kay Cyrus at yung sa sumunod pa sa kanya, ay hindi na-meet yung criteria. Kaya sinimulan natin yung pagbilang doon sa decree na nakamit ng criteria na binabanggit sa Daniel chapter 9, verse 25. Ano po? Ngayon, tuloy natin. So, sang-ayon sa mga classical historical sources, sa mga Egyptian astronomical source, Babylonian astronomical source, Egypto-Jewish historical sources, and Babylonian historical sources, yung decree ni Artaxerxes I na bumalik sila sa Jerusalem ay matatagpuan natin noong 457 BC. Ngayon, meron na tayong date. Sa madaling salita, yung panimula ng 490 years at yung panimula ng 2,300 years ay nagpasimula noong 457 BC. Hindi po natin invento yung taon na yan. Kundi yan po ay sang-ayon sa kasaysayan na naganap at sang-ayon din sa revelation ng Bible. Nakukuha po natin? Kaya ngayon, magkakaroon tayo ng computation. The year 457 BC is the beginning of 490 years of Daniel chapter 9. And likewise, the beginning of 2,300 years. Alam niyo po, hindi lang natin madadaanan niyo sa Daniel chapter 9 eh. Pero ang Daniel chapter 9, pag binilang niyo yung nilalaman dyan sa 70 weeks, tumpak siya sa buhay ni Jesus. Sapagkat doon, hinula yung pagkapako ni Jesus sa cross, kung saan titigil na yung paghahandog ng mga alay sa templo at yung hinulaan din doon kung kailan ba matitigil o yung bayan ng Israel ay natapos yung palugid sa kanila na sila ay manumbalik sa Mesiyas. Ano po? Tumpak yan. Halos lahat ng mga Bible scholars nakita nila ito'y tumutukoy doon sa pagpako ng ating Panginoong Yesus noong AD 31. Ano po? So ngayon, dito na tayo. Sa madaling salita, based sa Daniel 9:24-25, nagpasimula ang 70 weeks, 457 BC, at ito ay galing or cut off from 2,300 years. Sa madaling salita, pag binilang natin 457 BC, aabot tayo sa time of the end, at ito ay aabot ng 1844. Ano po nakuha natin? Kaya very significant sa atin yung date na 1844 eh. Di ba sila William Miller na-disappoint niyan kasi mali yung hula nila? Totoo, mali kasi yung ina-expect nilang event. Pero yung computation nila nung time na yon, tama yun. Pero sa susunod, kapag
nagkaroon pa tayo ng pagkakataon, i-discuss natin yung Adventist heritage, yung history ng ating church. Paano tayo nabuo? Paano tayo umabot sa 1844? Anong connection ni William Miller sa Seventh-day Adventist? Abot tayo niyan. So dito may kita natin, sa ayon una sa Daniel chapter 7, pinapakita sa atin na nauna muna yung war ng Little Horn. Pagkatapos dapat ay magkakaroon ng judgment, then Kingdom of God ibibigay. Dito sa Daniel chapter 8, pinakita sa atin yung exact time na kung saan pagdating ng 1844, ito ay nagmamark sa atin ng beginning ng investigative judgment or yung cleansing of the sanctuary. Kaya nga, sa ibang salita, ang makalangit na pagsusuri o yung investigasyon ay naganap sa time of the end. Tulad ng malinaw na pinapakita sa atin sa Daniel chapter 7, ipinapakita ng Daniel chapter 8 at 9 ang tiyak na petsa ng pagsisimula ng paghuhukom na tinutukoy. Kasi nga, yung cleansing of sanctuary, tantamang kasing kahulugan ng judgment. Kasi ito ay typology ng sanctuaryo sa lupa na yung paglilinis ng sanctuaryo sa Day of Atonement ay ang araw din ng paghuhukom sa Old Testament. Nakuha po natin mga kapatid. Kaya naman, yung 1844 Heavenly Pre-Advent Investigative Judgment began noong 1844. This is during the time of the end. Ang tawag na po from 1844 onwards hanggang sa panahon natin, time of the end. So, ibig sabihin, nakikita natin na tayo po ngayon ay nasa mga huling panahon na. Nandito na tayo sa time of the end. Sang-ayon sa prophecy ng Daniel. Malapit nang dumating ang Panginoon. Although walang nakakalam ng exact time. Pero tayo po, kumbaga doon sa Daniel chapter 2, nasa mga paa na tayo sa course ng history. Sabi dyan, this is during the time of the end and in harmony with the hour of His judgment. Nakita niyo yung harmony nila? Kasi yung hour of His judgment, bago dumating si Jesus, meron ng malawakang pagpapalaganap ng eternal gospel ng Diyos. Noong 1844, the Heavenly Pre-Advent Investigative Judgment began. At sabi nga rito, ito po ay, kumbaga, itong lecture natin, hanggang dito lang muna yung ano nito yung focus nito. At least napatunayan natin at nakita natin biblically at sangayon din sa mga historical references natin na totoo pala yung belief natin, masusuportahan pala sa Biblia itong investigative judgment. Kaya naman, the purpose of this lecture, ito pong lecture natin, is to establish that there is a pre-advent investigative judgment and that this concept, yung concept na ito, is not foreign to the Bible. Hindi ito wala sa Bible. Kasi sa Bible, pansinin nyo, nung nagkasala si Adan at Eva, nagtanong ang Diyos. Di ba? Siniyasat muna sila. At nung sila ay nagpaliwanag, inarap nila yung kanilang case, then judgment. Pinali sila sa ganoon din kay Cain. Tinanong muna si Cain. Then nagpaliwanag si Cain. Sumagot si Cain. And then judgment sa kanya. Hindi ito puring yung concept na ito sa Bible. Kaya nga, sabi rito, but is founded in the books of Revelation and Daniel. May kita natin ito sa Daniel and Revelation. Sa part 2, mga kapatid, we will delve deeper in the nature of this judgment. Doon natin ito mas aalamin. Siguro next month siguro ito. Who the judge is, sino ba yung hukom? Who will be judged, sino yung huhukuman? At ano yung purpose ng judgment na ito? Pero sa ngayon, ito muna yung pinakagusto kong mag-grasp natin, at least magkaroon tayo ng idea. Yung pre-advent investigative judgment is a judgment where the life of a believer is examined. Hindi ito nangangahulugan ng salvation by works, kundi sinusuri kung ikaw ba talaga ay tunay na sumasampalataya kay Jesus. If they have truly accepted the Lord Jesus as their Savior, whether they have genuinely repented of their sins, or if they have turned away from the great salvation offered by our Savior, all of this is recorded in the books. Kaya sa Daniel chapter 7 verse 10, 9 and 10, may aklat na nabuksan sa judgment na ito.
Kung paanong sa judgment dito sa lupa, di ba, papasok ang hukom. Uupo yung mga tao, ilalabas yung mga referensya, mga pagbabasihan. Ganun din sa judgment ng Diyos. Meron ding aklat na pagbabasihan. Ano po? Ang ultimate question dito, sa judgment na ito, what was your relationship to Christ? The decision is ours. God does not change it. He merely reviews the decisions that have been made to see who will enter the eternal kingdom with the saints of the Most High and who will not. Sa madaling salita, ang judgment na ito, titignan kung ang pananampalataya mo ay tunay, kung pananampalataya mo ay genuine ba talaga sa ating Diyos. At yung iyong relasyon sa Kanya, ang siyang magde-determine kung ano ang iyong kahihingan. So ito lang po yung ating lecture patungkol po sa pre-Advent investigative judgment.